Sa ating pag-aaralan po nitong hapon mga kapatid, itong mga nabasa po natin mula po sa talatang 22 ay aabot po dito sa katapusan ng chapter 6, which is to simply mean that ito na po yung simula ng isang mahabang dialogue o pag-uusap, diskusyon ni Kristo sa mga taong sumusunod po sa Kanya. Nakita ho natin sa ating pag-aaral po ng aklat po ng Juan na maraming tao po na sumusunod kay Kristo. Pero hindi po ito nangangahulugan na sa kanilang pakikinig o pagkikita o pagtingin kay Jesus at sa kanyang mga himala, ito po ay magre-resulta po sa isang positibong gawain. Nang ibig sabihin, hindi lahat po na nakikinig kay Kristo at hindi po lahat ng sumusunod kay Kristo ay may tamang motibo o pananampalataya. Sa gayon, makikita ho natin mamaya kung dolobin po ng Diyos kung ano po talaga ang naging rason kung bakit sumunod ang mga taong ito kay Jesus. Kung natatandaan po natin sa mga nakaraan po na linggo, natutunan po natin na ang ating Panginoon Jesus ay gumawa ng maraming himala. At bahagi na rin po dito yung pagbibigay po ng tinapay at isda sa ilang libong tao at hindi pa ho kasama dito ang mga babae at mga anak o mga sanggol o mga bata. At dahil po sa nakita po ng mga tao sa himala ng ginawa ng ating Panginoon Jesus, bigla po silang sumunod. Pero ang kanilang pagsunod po kay Kristo ay hindi dahil nakita po nila ang kanilang kasamaan, kundi dahil meron po silang motibo para po sa kanilang kabutihan. Nang ibig sabihin, nais po nilang gawin ang ating Panginoon Jesucristo bilang isang hari para po sa kanilang political agenda. Kaya kung itataas po natin ang basa muli sa talatang 15, tignan niyo po ang nakalagay sa talatang 15. Verse 15. Alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sa pilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat na mag-isa sa bundok. So dito nakita ho natin na nais po gawin ng mga tao si Kristo bilang hari. Hindi dahil siya ang hari na kanilang buhay pagdating po sa tunay na pagbabago, kundi hari upang hindi na po sila alipinin pa ng mga Romano. At dahil po sa nangyari ho dito, ang sabi po ng Biblia, pinaalis niya muna ang kanyang mga alagad na pumunta sa Capernaum na sila po muna ay manguna habang siya po ay nasa bundok. To which we have come to learn last week na habang sila po ay nasa dagat, ang sabi ng Biblia, si Kristo po ay biglang buwaba at lumakad po sa tubig. Kaya pagdating po sa mga teksto na ating binabasa, nagtataka po yung mga tao, paano nakarating si Kristo doon, nakita po nila hindi nila kasama si Jesus nung una, pagsakay po sa bangka. Pero ngayon makikita ho natin mga kapatid na ang motibo po nila ay hindi dahil they are curious of their salvation, but rather the complete opposite. Kaya tignan niyo po yung nakalagay dito sa talatang 25. Pagdating ng mga tao sa Capernaum, that is on the south side of Gennesaret, nakita nila si Jesus at tinanong, Guro, kailan pa po kayo dumating dito? Sumagot si Jesus sa kanila, ang totoo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Alam niyo ho mga kapatid, kung ilalagay ho natin ang Panginoon Jesucristo sa ating kasalukuyang panahon, hindi po lalago ang iglesia. Hindi dadami ang kanyang miyembro. Hindi magiging kaaliw-aliw, kawili-wili ang kanyang mga salita sa mga taong makikinig sa kanya. Bakit ho? Dahil ang bawat lumalabas sa bibig ng ating Panginoon ay nakakasugat sa damdamin ng mga nakikinig. Nang ibig sabihin, kung tataning ho natin, bakit ganito ang sagot ng Panginoon? Ang tanong lang naman ng mga tao, Guro, kailan pa ho kayo dumating dito? Maaari sabihin po ng iba, ito ang tamang sagot diyan, kanina pa.
or 1 hour ago, or 40 minutes ago. Pero bakit ganito ang baksak ng salita ni Kristo? Kagaya po ng ginawa po niya kay Nicodemus sa John chapter 3, nung tinanong ni Nicodemus, Guro, paano mo nagagawa yung mga bagay na nagagawa mo? Hindi mo magagawa yung mga bagay na maliban lang kung hindi mo kasama ang Diyos. Pwede sagutin ni Kristo, tama ka, kasama ko ang Ama. Pwede sagutin ni Kristo, ako ang isinugo ng Ama. Pero ang sagot ni Jesus, you need to be born again. Pagdating sa mga taong ito, Panginoon o Guro, kailan pa ho kayo dumating? Kaya kayo sumusunod sa akin dahil nabubusog ang iyong mga tiyan. Napakasakit ho nun, mga kapatid. Yan ang tinatawag po ng Biblia, discernment. Nababasa, nakikita ni Kristo ang nilalaman ng puso't isipan ng bawat tao. Kaya hindi po siya agad sumasampalataya o naniniwala sa pananampalataya ng marami. Hindi po siya bilib na bilib sa mga tao. Dahil nababasa po niya ang puso ng bawat isa. Posible sa isang tao na makinig na salita po ng Diyos na nakangiti, mukhang attentive, pero nababasa ang Diyos kung siya po ay talagang nakikinig o lakbay diwa. Nang ibig sabihin, gising sa external, pero natutulog sa espiritual. Alam ng Diyos na ang bawat pumapasok po dito, kung talagang nauuhaw o nagugutom sa salita ng Diyos, or obligation lamang na umattend. Alam ng Diyos yun. Alam niya kung tayo po ay nagkukungwari. Alam po niya kung tayo po ay nagiging totoo. Alam niya ang buong pagkatao ho natin. Wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi dahil propeta lamang si Kristo, hindi dahil siya po ay isang mahusay at mabuting guro at mabuting pastol, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. At nababasa po niya ang bawat motibo ng mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya hindi ho natin masasabi na kapag maraming tao ang nakikinig sa salita ng Diyos, yan po ay isang magandang halimbawa na lahat sila ay born again. Pero si Kristo mismo ang nagtuturo ho sa atin. Nandito ho natin makikita talaga kung sino ang mga tunay sa mga hindi. Ano ba ang habol ng bawat isa pagdating kay Jesus? Dito, sinabi na ating Panginoon sa talatang 26, ang totoo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga nakita ninyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ngayon, mapapaisip kayo, bakit kailangan banggitin ni Kristo, hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himala? Dahil sa ibang ebanghelyo, kagaya po ng Mateo, di ba nirebuke po ng ating Panginoon ang mga tao nung sila po ay humihingi ng himala? Pero ngayon, biglang sinabi ni Kristo, hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himala na ginawa ko. So ngayon mapapaisip ka, is there a contradiction? Does Jesus want you to ask for a sign? Or does He not? And the answer to this, mga kapatid, is in the context of signs. Ano po ba ang rason kung bakit gumagawa ng himala si Kristo? Well, para sa kanila, para sila ay ma-entertain. Para sila ay maniwala na ito na nga ang hari. Pero maling-mali ang kanilang pagkakaintindi. Kaya gumagawa po ang himala ang mga propeta sa Lumang Tipan, maging sa Bagong Tipan, maging ang mga apostol sa Bagong Tipan, hindi para maipakita na sila po ay mahusay, magaling, o mga lingkod lamang ng Diyos, kundi makumpirma ang kanilang pangangaral na ito ay totoo. So kung sila ay nagpapagaling, kung sila ay nagpapababa ng apoy mula sa langit, o kung sila po ay ginamit ng Diyos upang mag-alis na masamang espiritu sa isang taong puspos ng kasamaan, hindi ito isang pasikat na gawain. Kundi po ito ay isang confirmation na ang ebanghelyo na kanilang hinahatid sa mga tao ay totoo. Ganoon din si Kristo. Bakit si Kristo ay gumagawa ng maraming himala?
Dahil siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. So ang kanyang bawat ginagawa, ang kanyang mga himala na pinapakita sa mga tao, ay masasabi ho natin produkto na totoo ang kanyang sinasabi. Pero ang layunin po kung bakit sinabi ng ating Panginoon na hindi kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himala, the main purpose, functionally, ng himala ay upang ang tao po ay magsisi at tanggapin si Kristo bilang Mesiyas. Pero sa ating panahon, iba na. Hindi ako maniniwala sa Diyos hanggat hindi ko nakikita ang Diyos personally. Para naman sa iba, hindi ako maniniwala sa Diyos hanggat hindi siya nagpapakita ng isang matinding himala. Kagaya po ng alin? Himala na biglang kumidlat, habang maaraw pa. O biglang dumindol sa isang lugar na wala naman talaga lindol. O bumaha sa disyerto na wala naman tubig. Yan po yung mga hinahangad at hinahanap ng mga tao, pero hindi nila nakukuha o nauunawaan ang layunin po kung bakit gumagawa ng himala si Kristo. Dahil nangako po ang Diyos mula sa lumang tipan na kapag dumating ang Mesiyas, siya din ang magiging propeta na manggagaling sa iyong mga angkan na kagaya ni Moises. At gagawa siya ng maraming himala. At yan ang patunay na siya ang sinugo ng Diyos. So if you are in the time of Christ at ikaw ay sabihin ho natin babad sa mga katuruan po ng lumang tipan, ang agad mong iisipin kung ang taong ito ay gumagawa ng maraming himala na mas higit pa kesa kay Moises, maari ito na nga ang Mesiyas. Sasampalataya na ako sa Kanya dahil makasalanan ako. Pero ang ginawa ng mga tao, ito na ang propeta. Nang ibig sabihin, narito na ang hari. Nang ibig sabihin, wala na tayo sa kapangyarihan ng mga Romano. Sapagkat kami ay matuwid, hindi na namin kailangan magsisi, nariyan na ang aming hari. Baluktot ang kanilang pag-iisip. At pwede mangyari po yan sa ating kapanahunan, mga kapatid. Maraming tao lumalapit sa Diyos, hindi dahil sila po ay humihingi ng kaligtasan dahil nakita nila ang kanilang kasamaan. Lumalapit lang sila sa Diyos dahil meron po silang pangangailangan at pagkatapos po na makuha po nila ang pangangailangan po na yan, hindi na ho sila magpapatuloy kay Kristo. May mga tao ho, hindi sila tatawag sa Diyos hanggat walang kababaghan na dumating. Para naman sa iba, hindi sila lalapit kay Kristo, lalapit lang sila kapag nagkaroon ng cancer, nasunugan ng bahay, nawala ng trabaho. Pero habang mayaman, habang kami ay maraming may pag-aari, pangangailangan, lahat yan ay natugon na ho. Hindi kami lalapit kay Kristo kasi nasa amin ang lahat eh. So iba-iba ang mga motibo ng mga tao kung bakit sila lumalapit. Ang iba ay lumalapit because of vanity. Ang iba ay lumalapit dahil sa masamang motibo. Ang iba ay lumalapit because ang kanilang layunin ay hindi para sa Diyos, kundi para lang sa kanilang mga sarili. Nang ibig sabihin, ayon po sa isang mga ngaral, maraming po tao humihingi po ng kapatawaran, pero hindi handa magsisi. Maraming tao humihingi po ng kaligtasan, pero hindi pa nila kayang ibigay ang kanilang buhay sa Diyos. Maraming tao humihingi po ng prayers, pero ayaw nila bitawan ang kasalanan. Ganyan na ganyan yung mga taong sumusunod kay Kristo sa tekstong ito. Nababasa niya ang bawat tao. Alam ko kung bakit kayo sumusunod. Hindi dahil mahal ninyo ako, hindi dahil handa kayo magsisi, hindi dahil nakita mo ang iyong mga kasalanan, kundi meron kayo natatanggap na benefits para sa iyong laman. At yun lang ang habol ninyo sa akin. Nang ibig sabihin, naging supermarket si Kristo sa mga ito. Bakit pa kami magtatrabaho? Meron naman magbibigay ng tinapay, may magbibigay naman ng pagkain. Bakit kami magpapakahirap pa? Nandiyan naman si Kristo. No wonder why sinabi po niya
Do not work for the food that perishes. Huwag mong hanapin ang pagkain na napapanis. Nang ibig sabihin, ang motibo ng mga to is not eternal, kundi temporal. Ang kanilang isipan, ang kanilang puso ay nakatutok sa mga bagay dito sa mundo. At yun ang nais po nila itrato sa ating Panginoon. Lalapit lang kami sa iyo, Panginoon, dahil na ibibigay mo sa amin ang mga bagay dito sa mundo. So, pantemporal lang. Their affections are on things below, not on things of the earth. Mahal nila ang mga bagay na temporal. Kaya hindi nila mabitawan ang mga bagay dito sa mundo dahil nandoon ang kanilang kayamanan. Pero sinabi mismo ni Kristo ng derechahan, kaya kayo sumusunod sa akin. Hindi dahil sa mga himala na pinakita ko sa inyo, na dapat kung nauunawaan mo talaga ang mga himala, lalapit kayo sa akin ng tama, kundi nabubusog ang iyong mga tiyan. Kaya sabi ho dito, sa talatang 27, verse 27, huwag kayong magtatrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at nakakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Ako na anak ng tao ang siyang magbibigay sa inyo ng pagkain ito, dahil ako ang binigyan ng Ama ng kapangyarihan magbigay nito. Now the question is, what does that mean? Huwag na tayo magtatrabaho para sa pagkaing nasisira. Ang ibig sabihin po ba ng ating Panginoon hindi na dapat magtrabaho ang mga tao para wala na sila makain? Yung po bang ibig sabihin ng ating Panginoon? The obvious answer is clearly no. That is not what He means. Pero ang ibig sabihin na huwag ka na magtrabaho para sa pagkain nasisira, do not make effort na habulin ang isang bagay na masisira balang araw. Huwag mo hanapin. Huwag mo sikapin na abutin ang isang bagay na balang araw, iiwanan mo when you die. Yan ang nais po ibigay ni Satanas sa mga tao sa mundo. Nais po niya na ang lahat ng tao dito sa mundo ay maging masyadong occupied sa material, sa mga bagay dito po sa lupa, dahil po alam niya one day susunugin ito ng Diyos. Kaya ang mga mayayaman hindi nakukontento. Kaya ang mga sakim hindi nakukontento. Kaya ang mga tao na huhulog sa bisyo ay hindi nakukontento. Dahil dinadaya sila ni Satanas na makikita mo, matatagpuan mo ang kapayapaan, kapahingaan, kasiyahan dito sa mundo. Pero si Kristo mismo bilang liwanag ng mundo ang nagsabi, hindi mo makikita yan dito. Dahil ang lahat ng bagay dito sa mundo ay papanaw balang araw. Ang kotse, ang bahay, ang mga pinagharapan po natin, lahat po yan ay iiwanan po natin balang araw. Hindi natin madadala sa hukay. Your credentials, your degrees, your wealth, your legacy, hindi mo madadala yan sa hukay. Subalit yan ang hinahanap ng mga tao. Yung pansamantala lamang, yung tinapay na napapanis, yung pagkain na makamundo. Kagaya po nung kinausap ng ating Panginoon yung Samaritana, meron akong bukal. I have a fountain, I have a well that you do not know of. Dahil nasanay po yung babae dun sa Jacob's well, igip po siya ng igip ng tubig, pero yung inaalok ni Kristo ay isang tubig na hanggang kahit kailan, hindi po siya mauuhaw. So iniisip niya, bigyan niyo po ng tubig. Bigyan niyo po ng tubig. Malamang yan din ang iniisip ng mga ito. Ano kaya pagkain yun? Ano kaya pagkain yun? Ano kaya tinapay yan? And habang binabasa po natin ang John 6, makikita ho natin that the reason why sinabi ni Kristo, wag mong hahabulin
yung pagkain na sisira sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Siya ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya kung may kahinaan po tayo, mga minamahal na kapatid, mga bisita, at ang kahinaan po natin is, bakit hindi ako makontento? Dahil hindi mo pa nararanasan kung sino si Jesus. Posible po ba sa isang Kristiyano na hindi maging kontento? Posible, kung hindi tayo titingin kay Kristo. Pero sa mga wala kay Kristo, bakit ganon? May hinahanap ako na hindi ko makita dito sa mundo. Maayos naman ang trabaho ko. May ipon naman kami. May pamilya naman kami. Marami naman akong kaibigan, pero parang empty ang aking kaluluwa. Kaibigan, hanggat hindi ka dumalapit kay Kristo at isinusuko ang iyong buong pagkatao sa Kanya na may pagsisisi, hindi ka makukontento. Dahil ang pagiging kontento at ang pagiging masaya ay hindi matatagpuan sa mga bagay dito sa mundo. Sabi po ng Biblia, sa Kanyang presensya matatagpuan ang kabuuan ng kagalakan. In His presence is the fullness of joy. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon sa Kanyang mga alagad, binibigay ko sa inyo ang aking kagalakan, yung kagalakan na nagbumula sa akin at hindi nanggagaling sa mundo. Kagaya po ng mga birthday lang po niyan eh. Kapag dumating ang ating birthday, masaya po tayo. Pag tapos na, wala na. Or kapag gagraduate na, masaya ho tayo. Kapag gumraduate na, masaya po tayo. Pero pag natapos na, wala lang. Balik sa dati. O kapag ikaw ay bumili ng isang bagong gamit, sabihin na ho natin, iPhone 16. Bago to ha. 3 years later, may panibagong modelo na naman, malungkot ka na naman. Wala kang contentment. At yan yung mga nakaharap ni Pablo sa unang Timoteo 6. Mga nagtuturo, ang tunay na contentment ay makikita kapag ikaw ay mayaman. Aanin mo ang yaman. Aanin mo ang pagkain kung wala kang Kristo. Yan ang sinasabi ni Jesus. Marami sa inyo dumalapit sa akin, hindi dahil kayo'y naniniwala na ako ang iyong tagapagligtas, kundi hindi kayo makontento. Hinahanap nyo ng yung easy-go-lucky na paglilingkod. Kaya, magiging diretso po sa inyo mga kapatid. Kung kayo po ay nanonood at nakakalungkot ho ito, tinatanggap nyo pa yung aral ng charismatic word of faith movement, which means God is like a genie that if you ask anything, kahit ito ay para sa laman ninyo, ay kanyang sasagutin, nadaya na ho tayo. Ang Diyos ay hindi genie na kapag hinimas-himas niyo po ang Biblia, ibibigay po niya ang ating kagustuhan. Hindi ibibigay ng Diyos ang ating kagustuhan, kundi ibibigay po niya ang ating kailangan. Iba po yung dalawa. Na maari, meron po tayong mga kagustuhan na angkop sa kanyang kalooban, ibibigay niya yon. Pero yung kagustuhan na ayon sa kanyang kalooban, ay kagustuhan talaga ng Diyos. Pero yung kagustuhan po natin na dahil lang gusto ko lang yon, pero hindi mo talaga kailangan, hindi ka talaga makukontento. Kaya ang sinabi ng ating Panginoon, napakalinaw ho. Huwag kayong magtatrabaho para lang sa pagkaing nasisira, kundi para sa pagkaing hindi nasisira at makakapagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung pagkain na tinutukoy po ng ating Panginoon ho dito ay hindi pagkain na literal, kundi siya mismo. Siya yung tunay na pagkain. Dahil sa ating pag-aaral of John 6, habang tumatagal po ang ating pag-aaral dito, makikita ho natin na pabalik-balik po tayo in the time of Moses back to Christ. From Christ back to Moses. Bakit po? Dahil ang reklamo ng mga tao nung sila ay nasa ilang, wala kaming pagkain. Wala kaming pagkain.
Sana bumalik na lang kami sa Egypto. So anong ginawa po ng Diyos? Nagpaulan po siya ng quail, nagpaulan po siya ng tinapay. Pero nagsawa ang mga tao sa tinapay. Nagsawa ang mga tao sa karne. Dahil hindi talaga yon yung magbubusog ng kanilang kaluluwa. Nang ibig sabihin, yung tunay na tinapay, yung tunay na pagkain na talagang nais na isugo ng Diyos ay dumating na sa persona ni Kristo. Now, maaari ho natin tanungin, Brother Josh, bakit hinayaan ng Diyos na pakainin sila ng karne, tinapay, na umulan mula sa langit? Bakit hindi na lang niya ibinigay si Kristo? Dahil nais po ng Diyos na magbigay ng aral sa mga tao mahilig magreklamo. Kapag hinanap po yung mga bagay na walang koneksyon sa Diyos, magsasawa ka. Pero kapag inuna mo ang Diyos at ang kanyang kaharian, hindi ka magsasawa at ibibigay pa ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya marami ho tao kapag sila po ay nade-depress, nalulungkot, nililibang po nila ang kanilang mga sarili. Minsan magdadrive sila, wala namang kaso yun. Ang iba magbabakasyon, wala din kaso yun. Ang iba manonood, wala din po kaso yun. Pero kung yun po ang lagi po natin nagiging habit, pero ayaw mo kausapin ng Diyos, wala din tayo pinagkaiba sa mga ito. May hinahanap ka na magbibigay ng aliw sa iyong kaluluwa, pero hindi mo matatagpuan. And how do you know that? Dahil naranasan ko rin yun eh. Nalulungkot ako, manonood na lang ako siguro ng basketball, o manonood na lang ako ng cooking, o ililibang ko na lang sarili ko. Pero after you have become distracted, at natapos na yung distraction mo, at bumalik ka na sa bahay, nandoon pa rin ang kalungkutan. Pero kapag sinubukan mo na lumapit kay Kristo, isang segundo lang sa kanyang banal na presensya at sa pag-aaral ng kanyang mga salita, inaalis ng Diyos ang kabigatan sa ating mga kaluluwa. Yan ang nagagawa ni Kristo. Ang hindi magawa ng mundo, nagagawa ni Kristo. Ang hindi kayang ibigay ng mundo, maibibigay ni Kristo. At mas higit pa, dahil siya ang anak ng tao na may kapangyarihan na maibigay ang mga bagay na ito. Now, sa wikang English, it is interesting. He says, do not work for food that spoils. Now, gusto ko po na matandaan po natin yung salitang yon. Do not work, because it will play a huge part in the next few verses. Kaya pagdating po dito sa talatang 28, kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Or in English, then they asked them, what must we do to do the works God requires? Ngayon, dito ho natin makikita mga kapatid, na nung una pa lang ang kanilang paglapit kay Kristo ay mali na eh. Meron po silang maling motibo. Ngayon, ang tanong nila, ano yung pinapagawa ng Diyos na dapat namin gawin? Notice those words. Ano yung dapat naming gawin? Ngayon, ang kausap po ni Kristo po dito ay mga Hudyo. At ano po ang paniniwala ng mga Hudyo upang maituring ka matuwid sa harapan ng Diyos? Rely on your good works. Pero hindi lang po sila ang nakapagtanong ng gaytong klaseng katanungan kay Kristo. Kung babasahin po natin saglit ang Mateo 19, Matthew chapter 19. Hindi lang ang mga Hudyo ang nakapag-ask ng gaytong klaseng question. Matthew 19 verse 16. Matthew 19 verse 16. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po ng Biblia, sa Mateo 19, talatang 16. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro,
Ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo itinatanong sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So halos lahat na nabanggit po dito ay bahagi ng 10 utos. Tingnan po natin ang sagot ng lalaki. Sinabi ng binata, sinusunod ko po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat o kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mo maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Mga kapatid, biro mo, kagaya po na nabasa natin kanina sa Juan 6, ang tanong ng mga tao, ano yung dapat namin gawin? Yan din ang tinanong ng binatang mayaman. Ano yung mabuting gawa na pwede kong gawin para makuha ko ang buhay na walang hanggan? Yan ang sigaw ng maraming taong relyoso sa ating mundo. Kapag tinanong mo sila, alam mo ba kung papasok ka sa langit? Ang sasagutin nila, yes, dahil marami akong ginawa mabuti. Kabutihan sa aking kapwa. Pero kung tutuusin, tingnan niyo yung mga binanggit po ng ating Panginoon. Halos lahat ay nasa 10 utos, pero ang itinarap po niya sa huli, mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong sarili. Bakit yun ang pinakahuli na binanggit po niya? Dahil yun ang kahinaan ng binata. Hindi niya talaga mahal ang kanyang kapwa. Dahil kung mahal niya ang kanyang kapwa at nagmamahal siya sa Diyos, hindi siya sana uuwi na malungkot. Bakit po? Dahil napakayaman niya. Alam niyo po mga kapatid, kung ako'y susubukan po ng Panginoon sa ganyang klaseng konteksto, hindi ko magagawa yan kung wala ang biyaya ng Diyos. Pero kung sasabihin ng iba, kaya ko yan, mayabang tayo. Saksakan ng kayabangan ng tao doon dahil walang makakagawa ng bagay na yan kung wala sa kanya ang biyaya ni Kristo. Pero mo sabihin ng Panginoon, Joshua, ibenta mo lahat yan. O sa mga kapatiran, kayo ay subukin ng Panginoon. Ibenta mo ang kotse mo. Ibenta mo ang bahay mo. Ipamigay mo ang lahat yan. Ibigay mo sa mga mahihirap. Sumunod ka sa akin. Ano magiging sagot natin? Magiging malungkot ho tayo kung wala sa atin ang biyaya ng Diyos. Pero tayo po, kung bibigyan ng biyaya ng Diyos, magagawa natin yun. Dahil sa tao, imposible. Pero walang imposible sa nagtitiwala kay Kristo. Pero hindi lang po natapos doon. Kung babasahin din po natin ang Lucas Kapitulo 10, may nagtanong na naman. Lucas Kapitulo 10, hindi natatapos sa mga katanungan. Lucas 10, talatang 25, verse 25. Luke chapter 10, verse 25. Sabi po ng Biblia, lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukin siya. Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagbawal mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo iyan at magkakaroon ka ng buhay
na walang hanggan. Ngayon, kung ipagpapatuloy niyo po ang basa in your own time, ito ang rason kung bakit po sinabi ni Kristo bilang panghuli, mahalin mo ang iyong kapwa. Dahil para sa mga iskular at skriba, ang kanilang kapwa ay natatapos lamang sa kapwa Hudyo. Pero kung ikaw ay hentil, hindi ka namin kauri, bahala ka sa buhay mo. So ngayon, nilalabag po nila yung utos ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Diyos, mamahalin mo din ang iyong kapwa. Hentil man o Hudyo. Minsan dumarating ho sa atin yan, mga kapatid. Namimili ho tayo kung sino ang ating babatiin, mamahalin, papatawarin. Hindi ko patatawarin ng mga tao may utang sa akin. Hindi ko babatiin yung mga taong masusungit, suplado, suplada, yung mga taong chismoso, chismosa, hindi ko babatiin yung mga yan. Namimili ka. Now, may karapatan ka na gawin yan kung ikaw ay hindi makasalanan din. Pero ang problema, lahat tayo ay makasalanan. Sino ako, Joshua, na hindi patawarin, batiin ang aking kapwa makasalanan? Sino ako? Minsan naririnig po din natin yan sa ating kultura bilang mga Pilipino, although it's a universal problem, pero nangyayari po yan madalas sa ating kulturang Pinoy. Kapag may nakita po tayo sa mga pista, sa mga party, sa mga birthday, na alam mo na nakapagdulot ng anuman hinanakit ho sa inyo, hindi mo babatiin. Minsan, dala-dala po ho natin yung sa hukay. Hindi ko siya patatawarin, hindi ko siya babatiin hanggang ako'y mamatay. Pero hindi mo ba napapansin yung ginagawa ng Diablo? Nais niya na tayo po ay magkimkim ng sama ng loob dahil kung meron po tao na apektuhan sa sama po ng loob, hindi yung taong kinagagalit po ninyo, kundi ikaw mismo. Paggising ng umaga, ang bigat ng dibdib mo. Paglabas mo, dala-dala mo pa rin yun. Hanggang sa pagtulog mo, dala-dala mo pa rin yun. Wala kang kapayapaan. Dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Walang kapayapaan sa mga taong masasama. Paano kung naging masama? Nakikimkim ka ng sama ng loob. Anong tawag doon? Mabuti. Hindi. Ang sabi ni unang Juan, ikaw ay isang mamamatay tao kung hindi ka magpapatawad. Ang mamamatay tao po ba may tuturing mabuti sa ating mundo? Hindi. Masama ang tawag doon. So kagaya po nung iskriba na kausap ni Kristo, ang yabang ng tanong niya, ano ang magagawa ko para makamtam ko ang buhay na walang hanggan? Ganyan kayabang ang tao. Akala nila mapapantayan po nila ang ipinapagawa ng Diyos. Tatandaan po natin mga kapatid, ang Diyos ay perpekto. Ang kanyang pamantayan ay perpekto. At yung sasabihin natin, kaya kong gawin yon, wala tayo sa tamang pag-iisip. At ang rason kung bakit po ang mundo ay wala sa tamang pag-iisip, dahil binulag na sila ng kaaway. Karagdagan pa ho, bakit nasasabi po na maraming tao na sila po ay mabuti? Dahil mali ang kanilang paniniwala pagdating sa pamantayan. Kapag sinabi ni Joshua, ako ay isang mabuting tao, most likely, ang ibig sabihin po natin yan is this, mas mabuting tao ako kesa sa kanya. Yun ang ibig natin sabihin . Hindi ako kagaya ng magdanakaw na yon, mamamatay tao na yan, tulak na yon. Hindi ako kagaya nila. Pero hindi yun ang pamantayan ng Diyos. Hindi tinatanong ng Diyos kung ikaw ay mas mabuti kesa sa iyong kapwa. Ang tinatanong ng Diyos, ikaw ba ay naging mabuti sa Kanya? Pero yung kabutihan sa Kanya ay hindi lang pang Sunday lang. Sa bawat segundo, sa bawat oras, sa bawat panahon, ikaw perfectly ay naging mabuti sa Kanya. Sa ngayon, dahil yun ang pamantayan po ng Diyos, wala ni isa sa atin ang makapagtataas ng kamay at sabihin sa Panginoon, naging mabuti ho ako sa inyo. Yan ang sinasabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala
at hindi umabot sa pamantayan ng Panginoon. Kaya nung sinabi ni Kristo, huwag mong habulin yung isang bagay na nasisira, napapanis, kundi habulin mo yung isang bagay na kahit kailan hindi mapapanis sapagkat ito ang pinapagawa ng Diyos. Akala nila magagawa nila na i-perfect yung pamantayan ng Diyos. Kaya ang yabang ng kanilang katanungan, ano ba yung kaya namin gawin? Ano ba yung pinapagawa ng Diyos? So ngayon, sinagot na po ni Kristo sa talatang 29. Balikan po natin ang John 6, verse 29. Tignan niyo po ang kanyang sinabi. Sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. Ngayon, kung tayo po ay lumaki sa isang paniniwala o isang tradisyon na hindi yan ang itinuturo, kundi iba, maari ho natin tutulan at sabihin po, teka lang, parang mali yata yan eh. Bakit hindi sinabi ni Kristo, ito ang pinapagawa ng Diyos, manalangin ka ng 3 beses sa isang araw. Umattend ka perfectly sa church. Magbigay ka ng maraming ikapo. Bakit hindi binabagit yon? Dahil hindi yun ang kagustuhan po ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos is this, ituon mo ang iyong pananampalataya kay Kristo dahil siya ang tutupad ng lahat ng bagay na hindi mo matutupad. Natatandaan ko meron po kami nakausap isang puti. Tinanong ho namin siya, naging very cordial naman yung aming pag-uusap, very civil. Nagbigay po kami ng 2 halimbawa, kami ni Brother Edward. Sabi namin, kaibigan, ano ang mas mahirap? Option 1, manali ka sa iyong sariling kakayahan pero wala kang kasiguraduhan na tatanggapin ng Diyos ito pagdating sa kabilang buhay. Or option 2, manali ka sa isang tao na siya mismo tumupad ng lahat ng kautusan with perfection, mamili ka, alin sa dalawa ang mas mahirap? Sabi niya, siguro yung option 1 ang mas mahirap. So may siguro pa. Mas mahirap siguro yung option 1. So ngayon, kung option 1 ang mas mabigat, saan mo ilalagay dapat ang pananampalataya mo? Yun doon sa option na walang kasiguraduhan o sa personang ito na alam mo, ginawa niya ang lahat at may kasiguraduhan. Pero dahil po, ang tao ay matigas ang kanyang puso, kahit malinaw na yung mensahe, kahit malinaw na po ang illustration ng Ebanghelyo, hanggat hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang puso, hindi pa rin nila tatanggapin ang tama. Tayo po ba ay ganon, mga minamahal? Meron na po ipinapakita ang Diyos sa atin mula sa Biblia na napakalinaw, pero mahirap natin tanggapin. Ayaw natin tanggapin na ito nga talaga ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Pinangahawakan pa rin natin ang ating mga tradisyon, mga nakaugalian, pero hindi naman yon ang kagustuhan ng Diyos. Wala tayong pinagkaiba sa mga taong bulag. Pero sabi mismo ni Kristo, this is the work of God. Notice how He says, it's God's work, not ours. Bakit po naging God's work? Dahil meron na po plano ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo kung paano mapapatawad ang ating mga kasalanan. At yan po ay walang iba kundi sa pamagitan ni Jesus. So sa madaling salita, kung hindi natin itotoon ang ating pananampalataya kay Jesus, kahit anong gawin mo na gawa, hindi niya tatanggapin. Malaki ka magbigay sa church, hindi tatanggapin ng Diyos yan. Kung hindi ka maglilingkod sa Kanya ng tama. Perfect ang attendance mo, walang kabuluhan yan sa Diyos kung hindi ka rin lalapit sa Kanya. Marami kang alam sa Biblia, walang kwenta yan kung hindi ka magpapasakop kay Kristo.
Matagal ka na sa ministeryo, buburay ng Diyos yan. Dahil wala po yan magagawa sa araw ng paghuhukom kung ikaw ay matagpuan wala kay Kristo. Kaya napakabigat po na mensahe na binibitawan po ni Kristo sa mga ito. Kaya nabanggit ko ho sa inyo kanina, kung si Kristo ay nandito ngayon physically, sigurado, hindi lalapit ang maraming tao sa Kanya. At yan ang kahinaan ng ating mga minamahal na mga simbahan all over the world. Mas iniintindi po nila na dumami ang mga tao sa church kaysa dumami ang mga kaluluwa na papasok sa langit. Kung dami lang ang habol natin bilang iglesia, madali lang yan. Kung sintihin mo ang pagkakamali ng bawat isa, huwag ka na mangaral tungkol sa pagsisisi. Huwag mo na ituro ang katotohanan. Ituro mo lang na ang Diyos ay para sa iyo. Kahit ikaw ay namumuhay sa kasalanan, ayos lang yan. Sasagutin ng Diyos ang lahat ng pangangailangan mo. May sama ka ng loob, huwag mo na sabihin yan sa iyong kapwa. It's okay. Dahil nauunawaan ka naman ng Diyos. Nambababae ka, ang Diyos naman ay maunawain. Magnanakaw ka, pagpapalain ka naman ng Diyos dahil ang Diyos naman ay mayaman. Kapag ganyan ang mensahe sa loob ng iglesia, sigurado, dadami tayo. Biro mo, isang tanong lang Ang haba ng pangangaral ng ating Panginoon. Nasaan ho kayo, Panginoon? O guro, kailan pa ho kayo dumating? Binanatan agad ni Kristo. Kaya kayo sumusunod sa akin. Masama ang motibo ninyo. Iba ang hinahanap ninyo. Kaya kung lalapit tayo kay Kristo nitong hapon dahil meron ka pangangailangan pero hindi ka pa handa na sumampalataya at isuko ang buong buhay mo sa Kanya para mapaglingkuran mo siya, walang kwenta ang ating pagpunta dito. Walang kwenta. Yan din ang sinusumbat na marami sa Diyos. Panginoon umattend ako ngayon. So what? Di niyo po ba alam mga kapatid, sa Biblia, ang mga anghel ay uma-attend sa mga gawain? Pero hindi mo maririnig sa kanila, Panginoon umattend ako sa gawain ng mga mananampalataya. Kumbaga parang may utang pa na loob ang Diyos sa mga tao uma-attend. Baliktad. Hindi ka ituturing ng Diyos na mabuti dahil umattend ka. Kaya ka uma-attend dahil gutom. At nauuhaw ang kaluluwa mo at nais mo lalo makilala si Jesus. Hindi dahil may pangangailangan ako, umattend ako, pero wala namang pagbabago ang buhay ko. Kaya nga, ang pananampalataya na walang pagbabago at gawa ay patay. Pero may pag-asa kung itutuwid po natin yan sa pamagitan ni Kristo. So ngayon, ang tanong po ng Panginoon sa ating lahat, maging miyembro o bisita, ano ba ang hinahanap mo? Or in English, what are you looking for? For those of age and for those who are young, what are you looking for? Are you looking for financial stability? It's not wrong. But unless you find Christ first, then it becomes wrong. Are you looking for emotional stability? If you look for something else other than Christ, hindi mo matatagpuan po yun. Are you looking for answered prayers? Walang masama ho doon. Pero kung yun lang ang habol mo at hindi si Kristo, mahuhulog ka pa rin sa impyerno. Ang sabi po ng Biblia, seek ye first the kingdom of God. At saan at kailan nagsimula ang kaharian ng Diyos dito sa mundo? Nung dumating si Kristo. Kapag nilapitan natin si Kristo sa tulong ng Diyos, kaibigan, kahit kailan hindi ka magugutom, hindi ka magsasawa, nasa iyo na ang pagiging kontento dahil si Kristo at ang kanyang persona is perfect.
nasa Kanya na ang lahat. Mawala na ang lahat, wag lang si Kristo. Mawala na ang lahat, wag lang si Kristo. Siya ang pagkain na kahit kailan ay hindi nasisira. As we pray,